Amen. It's a happy day. Happy day. Amen. So, muli po natin palakpakan ang ating Diyos na buhay as we declare God's glory and goodness. So, noong nakaraang New Year, everybody pray. Amen. Amen ba? So, lahat ng pamilya nanalangin at tayo naniniwala ang Diyos ay dinidinig ang bawat panalangin ng bawat isa. Kaya ngayong umaga, ang nais ko pong i-share sa inyo, one of my meditation from this book, in the book of Acts, even the book of Matthew chapter 3, verse 3. First, let us open our Bible in the book of Matthew before we proceed to our text. Matthew chapter 3, verse 3. Isang napakagandang verse sinabi ng Bible, and let us join with me to read this. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight path for Him. Sabi nga natin, prepare the way of the Lord. Amen? May gagawin ang Diyos sa taong 2021. Kung patuloy na kumikilos, everybody ay nagte-testify tayo about the goodness of God, about the protection of the Lord. Tayo naniniwala, we are not only a listener of the Word. Ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Matagal tayong nakikinig na Kanyang salita. Amen po ba? At itong mga nakaraang taon, we receive a lot of the Word, encouraging Word for us to be strong. Amen? Ini-equip ang ating pananampalataya. But praise God sapagkat yung mga salitang ating natutunan, nung nakaraang taon ay naranasan natin lahat. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo nakikinig, kundi ipinaparanas ng Diyos ang Kanyang salita. Amen? Sino dito ang hindi nag-struggle? Lahat. Sino dito ang hindi nag-worry? Everybody worry. Everybody experience lockdown. Yung quarantine, tayo ay nakatago, naka-isolate tayo sa ating tahanan. Lahat ng yan ay nakalagay sa Bible, pero ito'y atin lang naririnig. Pero itong 2020, hindi lang ating narinig, kundi ating naranasan. At ang kapurihan ay ito, lahat tayo ay nagtagumpay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Lahat tayo ay nagtagumpay. Lahat tayo ay nakaranas ng saving grace of God. Nakaranas tayo lahat. And everybody testify, kung tayo po'y mag-isa-isa magpatotoo, ay kulang ang isang araw. But praise God, I believe everyone ay nagbigay na kayo ng pasasalamat sa Diyos. Amen? Itong nakaraang taon, tayo po'y na lahat ay nagpasalamat. Amen. And today, from this verse, nais kong pag-aralan natin, prepare the way of the Lord. We need to prepare our place, the circumstances, the environment, because God is moving. Sino dito pag mayroong pong okasyon ang nagpiprepare? Taas ang kamay. Amen? Ang nanay ko, nung malakas pa, pag dumadating po ang Pasko, bagong taon, lahat na okasyon, ay talagang yung mga traditional na preparation, sino dito yung nakaranas na magkiskis ng pasamano ng bahay? Na ang ginagamit mo'y uple. Tama ba ako? Amen ba? O nagtatawa yung mga gising edad ko. Sanding paper. Oh no, not sanding paper. Nabibili pa nung araw yon. Yung sanding, yung tawag doon, tama ba ako? Yung dahon, ay maniwala kayo, talaga pati pasamano. No, nakikita ko yon. Talaga piniprepare. Bakit? Sapagkat espesyal na bisita ang darating at kikilos. Ayaw ng bisita na mapansin ang lumang kurtina. Ayaw ng bisita na mapansin ang lumang kutsara. Kaya tuwing may okasyon at tayo naghahanda, the best plate ang ating inilalabas. Magagandang uri. Kaya mayroong mga gamit pambahay,
may panggamit naka-display lang, pero may gamit na pang-araw-araw na ginagamit. Amen? Kaya napakahalaga. So ang taong ito, tanda natin, God already prepared new things and He is ready to give and flow to everyone. Naniniwala kayo ang Diyos may inihanda na? Naniniwala kayo? May inihanda na ang Diyos sa bagong bagay sa atin? Okay, given yun. Handa na ang Diyos lagi doon. The history of the Bible from the book of Genesis, chapter 1 and chapter 3, God preparing things before He created the best creation, the men and women. Ang una-munang inihanda ng Diyos ay ang pangailangan ng tao. Sapagkat He is a good planner, He is a good architect, He is a good engineer, na hindi niya na nilikha niya ang tao, tsaka niya lang lilikhain ng dahon, hindi nililikha ng huli ang pangailangan. Kundi, bago likhain ng Diyos ang lahat ng bagay o ang tao na espesyal sa kanyang harapan, una niyang inihanda o pinrepair ang pangailangan nito. Sabihin mo sa tabi mo, yan ang Diyos mo. Hindi pagkukulangin. Nung magkasala si Adan at si Eva, nakita agad ang solusyon ni Adan ay ang dahon, itinapi sa kanilang kahubaran. Pero nung makita ng Diyos na ang dahon ay 24 na oras lang malalantad ang kanilang kahubaran, pinaltan ito ng Diyos ng balat ng hayop. Bagamat may nagawang kasalanan na si Eva at si Adan, ang Diyos pa rin ang nag-prepare ng ikababalot ng kanilang kahihiyan. Amen? Yan ang Diyos natin nakilala. He already prepared the things, even the smallest things, na kailangan ng tao, inihanda ng Diyos bago likhain ng tao. So the matter we need to discuss today, if God preparing all things, everything, ito naman, ano naman ang ihahanda ng tao para maranasan ang inihanda ng Diyos? Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kaya ito yung ating pag-uusapan. Ano ang dapat natin gawin o ano dapat natin ihanda para ang Diyos ay patuloy na kumilos? Preparing the best environment, God's power flow. Sabihin natin, sa Diyos may pagdaloy. Amen? Ano ang dapat natin gawin para ang pagkilos ng Diyos ay maganap? Sa taong 2021, 365 days, naghihintay tayo bawat araw at ngayon ay 3 araw na ang napipili. Sa 365 days. Tama ba ako? January 3 ngayon? So ang bilis, 3 araw na kagad. Maraming kumpanya ang nagsasagawa ng team building before end of the year and the first month of the year. Nagkakaroon ng evaluation, nagkakaroon ng inventory, nagkakaroon lahat ng bagay to check. Dahil sa simula ng bagong taon, kailangan nila na masusi nilang mapag-aralan ang nawala, ang hindi nagawa, at ang dapat gawin. Amen? Amen po ba? Kaya purihin ang Panginoon, Life in Christ. May pinuntahan kami kahapon. Parang paraiso. Ang ganda ng lugar, nasa gitna ng gilid ng bundok. Na hindi mo alalahanin ng social distancing sapagkat pagpasok mo pa lamang sa area, puro gubat na. Linis na. At pagdating doon, kayo lang ang naroon. Ang Kanaan. Kausap ko yung may-ari, Bishop, use my place for God's glory for free. No more to pay. May pinggan doon. May dormitory. May session hall. At ang maganda yung mga prutas, libre niyong pitasin. Kanaan na Kanaan.
Siya pa nakiusap, please, use my place. Imagine that. Kaya magpaplano tayo. Amen? Napakaganda ng lugar. Sabi nung aking mga kapatid ni Mrs. tinatanong nung may-ari, ano daw impression sa'yo ng lugar? Amen? Ano nakita niya? Kasi ektarya, puro puno, fruit bearing trees. Ang tagal ko na hindi nakakita ng balimbing na prutas, ang dami doon. Bago umuwi sila, Mrs., namitas pa ng kalamansi. May chiko. Amen? God preparing new things. And I believe 2021, the best year. Even though all of us experiencing COVID, may fear, lahat. Forget na yan. Amen? And start to prepare because God power is always moving. Handa ang Diyos na iparana sa atin ang mga bagay-bagay. Amen? Okay, let us proceed dito sa ating king isi-share sa inyo. Ginamit ko po ang isang kwento mula po sa aklat po ng Gawa. Ikukwento ko na lang ito. Mula sa aklat ng Gawa, Kapitulo 3, mula 1 hanggang 11, ay meron po ditong isang kwento na isa pong lumpo na araw-araw dinadala siya doon sa temple court, sa gate, upang siya limusan. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko po, few years ko nang alam ang mga talatang ito. Till one day, itong linggo, nalaman ko kung bakit. Yung pala, as a crippled man, may difference. And during that time, hindi ka pwedeng pumasok sa templo. Sapagkat alam ng marami na ang mga tao ay pumapasok sa templo, mararanasan nila pagkilos ng Diyos. Yun ang unang-unang kaugalian o kaalaman ng maraming tao. Kaya wala na ng pag-asa yung lumpo na hindi niya maranasan ang kilos ng Diyos. Doon nila ako sa temple court. Doon nila ako sa gilid o sa gate. Kaya ang kanyang ginagawa ay kanya lang maisipan para ako'y sumalba, manglimos. Pero nalimutan nila, the Lord is moving, the Holy Spirit is moving. Na kung saan ay hindi lang sa templo na kikilos ang Diyos, kundi sa bawat Kristiyano. Dumaan si Pedro at si Juan. Ba't niya naranyan ka? Ang sabi ng crippled man, looking to Peter and John, expecting to get something from them. And sabi ni Peter and John, silver and gold we have none. Katulad ng inaasahan mong solusyon na nais mong ikaw ay makasalba, mabuhay. Pero what we have, I give to you. More than gold, more than silver. In the name of Jesus, rise up and walk. And the story speak. Hinawakan ng kamay at pagkatapos ay itinayo. At ang sabi ng Bible, nakita ng maraming tao na siya yung lumpong dinadala doon na ngayon ay nagtatatalon at nagpupuri sa Diyos. Ano ang sabi po nung last verse? Last verse na lang aking babasahin. Sa verse 10, let us read. Ano ang sabi ng verse 10? Nang makilala nilang siya, ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa pintuan sa magandang templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Ano ang sabi? Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon. Nang, ang sabi dito, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa kanya. Sabihin mo sa mamamangha at magtataka ang makakakita sa iyo sa taong ito. Ang sabi kasi, dati yan lumpo. Pero bakit? Di ba dapat siya'y pumasok muna sa templo sapagkat naroon ang pagkilos ng Diyos? Samantalang siya'y crippled man na walang lakas, nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos.
Amin po ba? Akala kasi ng maraming tao, galing siya sa loob ng templo kung bakit siya nakalundag. Pero ang sabi ng verse 11, let us read verse 11, while the beggar held on the Peters and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon, Colon. So makita natin dito, namangha sila na hawak ni Pedro at ni Juan, yung lumpo. So, sabihin, hindi galing sa templo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy kay Pedro at kay Juan. Are you with me? Amen po ba? Kaya napakahalaga sa taong ito na kung saan ay gamitin tayo para ang kapangyarihan ay mag-flow sa ibang tao. Now? So dito makikita natin, literally speaking and spiritually, nagulat yung maraming tao sapagkat alam nila ang crippled man ay pag ikay may kapansanan, discriminated ka. Limitless ang ability mo at lakas. But praise God, tayo man ang pinakamahina, tayo man ang walang kayang gawin, pag ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos, titindig at tatalon at magpupuri sa Diyos. Kaya dito napakahalaga nito, ang sabi ng Bible sa verse 10, ulitin ko before I proceed to my few points. At nang makilala nilang siya'y pulubing dating nakaupo na namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Ba't sila nagtaka? Kasi isang ang taong may kapansanan, walang magagawa, inihihiwalay sa maraming kalipunan, walang pag-asa kundi ang manglimos na lamang para siya'y mabuhay. Pero nung siya'y nilapitan ni Juan at Pedro, carrying the presence of God and releasing to the crippled man when touching the head, the power of God flowed. And silver and gold we have none, but what I have, I give it to you. Rise up in the name of Jesus and walk. At kita ng maraming tao, nakahawak pa ang kamay ni Pedro at ni Juan doon sa ulo ng crippled man habang siya ay pupuri. Kaya makita natin dito, tayo naniniwala, ang Diyos hindi tumitigil sa templong ginawa ng tao. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan sa templong ginawa niya, walang iba kundi ikaw at ako. Are you listening? Kaya do not limit God. 2020, God exploring His ability and power distributed to everyone to minister, and the power of God will be displayed. Mamamangha sila. Amen. Amen po ba? Hello? So makikita natin ito, what kind of environment we need for the power of God to flow? Ano ang kailangan nating maihanda? Unang-una ang ating sarili. Amen po ba? Amen? Sa isang manlalaro na maglalakbay, sa isang manlalaro na sasali sa patimpalak o anumang mga panghamon, ang kanyang inihahanda ay ang kanyang lakas. Amen? Handa na po ba tayo? Handa ba tayo na 2021? Hindi lang physical preparation, most especially the strength, spiritual strength. Yun ang ating kailangan lakas ngayon. Kung tayo nagtagumpay ng 2020, believe me, and the Lord's declare, mamamangha ang maraming tao. 2021, our life, the economy of the Philippines never be the same again. Itataas ng Diyos ang Pilipino, itataas ng Diyos ang Pilipinas, itataas ng Diyos ang kabuhayan ng maraming tao. Kaya maging handa tayo. Amen? Maging handa tayo. So, the first one, we need to prepare
In my outline, few word na dito makikita natin doon sa chapter na ito. And he began to dance around before all the hundreds of Jews coming in prayer and praising God. So makita natin dito, doong verse ay ini-expose na kung saan maraming tao. Not only once, the Bibles, when I study the verses, ang sabi dito, hundreds of Jews coming in for prayer. Lahat sila ay pumupunta daw para manalangin. Sapagkat alam naman natin, pag nananalangin, may himala. Amen? Nako niyo po ba? Alam nila yung prayer. Alam nila yon. Kaya preparing the environment, let us create the atmosphere of prayer. Let us create the atmosphere that God was there. Kasi pagkasama mo ang Diyos, nobody can touch you. Nobody can stop the great plan of God to you when God is with you. Amen? Kaya huwag kang mag-isip, ano na magiging buhay ko? Pag ang kasama mo'y Diyos, mamamangha ang maraming tao. Because of God. He alone. He alone. As we sing a while ago, He alone. Siya lamang yun. Amen. Kaya makita natin doon, pray. Ang mga tao, the Jews, may oras sa prayer. Si Peter, kahit hindi siya accepted to enter to the temple, he pray in the temple court and waiting. And one day, Peter and John looking at him. Look at us. Amen? Silver and gold we have done. But what I have, the best, I give it to you. In the name of Jesus, rise up and walk. To rise up and walk is more than gold. Amen? Kaya napakahalaga, 2021, let us prepare. God's power flow where He is, where God is there. From the New Testament, every places where Jesus Christ visit, He will bless the place. Amen? Hello? Kumbidado sa kasalan, nagkulang, because Jesus was there, si Jesus ang naghimala. Amen? Siya nagmultiply. And amazingly, the result is, ano sabi ng banquet master? Sa lahat ng aking dinadaluhan, ang unang inihahain ay masarap na alak, pero dito, kung kailang huli, pinakamasarap. Bakit? Iba ang Diyos pag kumilos. Masasabi mong masarap. Amen? Kaya hayaan natin sa 2021, let God, Lord, Ikaw, Panginoon, ang manguna. And basically, alam natin na Matthew chapter 6, verse 33. And once again, let us read this verse sapagkat mayroon pong kaduksong ang verse 33. Let us proceed to Matthew 6:33. Ano ang sabi ng Bible? But seek first the kingdom and its righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi natin, given to you. Ano ang sikreto? Seek first. Unahin mo ang Diyos. At pag inuna mo ang Diyos at ang kanyang katuwiran, all these things. All this. What kind of things you need? All this. All these things. Money? Job? Increase? Promotion? Good health? Are you with me? All things. Sabi, all these things. Hawak ni Jesus. All these things. Ano nasa kamay ng Panginoon? Good future. Healing. Wow. Amen? All these things shall be added unto you.
And what is the result? If you put God first and seeking first the Lord, ano sabi ng verse 34? Ano sabi ng verse 34? Therefore, do not worry about tomorrow. Kasi kaya ka nag-aalala about tomorrow, wala kang panahon sa Diyos. Ang panahon mo nasa things. Kailangan ko magtrabaho, kailangan ko mag-overtime, kailangan ko magnegosyo, kahit araw na linggo, kailangan ko to. You choose the things to be added unto you. But you forget the giver, the source, God Himself. Kayo, ano sabi ng promise? Ang sabi ng Bible ay ito, therefore, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya, huwag ka mag-alala bukas. Amen? Lord, kakasya kaya? Amen po ba? Ako ba'y makapagpapatuloy pa pag-aaral? Ako ba'y sagutin mo ang panalangin? Remember this, God is God. Genesis chapter 1 and 2, the history of God's creation from this book, let us read. Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Makita natin, in the beginning, God created. Kung nalikha niya ang heaven and earth, hindi kaya kayang likhain ang kailangan mo. Napakahirap yata. Ang Apollo 11, during that time, nakarating sa buwan, kaya nila yon. Pero hindi nila kaya gumawa ng buwan. Amen? So marami ngayon, nadi-discover, ano bang tawag doon? Ano ba tawag doon? Yung ginagaya yung creation, anak, may tawag. Clone. May pinikula, tatago mo lang, clone. Pag tumanda, palta mo na lang. Alam niyo, the secret of everything para kumilos ang Diyos, kailangan samahan ka ng Diyos. God's control everything. Hindi mo control ang things. Bagamat you can prosper, you can survive by your own. Nagtatrabaho ka. Para yung si John chapter 2, nag-prepare ng alak, may alak. Pero nung matikman nila yung alak na ginawa ni Jesus, pinakamasarap. Iba pag ang Diyos ang kumilos. Katulad ng lumpong ito. May pag-asa naman siya. Pero, nung lumapit sa kanya ang lingkod ng Panginoon, what I have, I give to you, more than gold and silver. Kasi ang nais ng Panginoon sa kanyang pagkilos ay ibigay yung pinaka-kailangan mo. All your need. Before God giving to you all your need, all your want, first, yung munang pinaka-need. Even though God is a generous God, ano ba talaga kailangan mo, anak? Kasi bibigyan kita nito, hindi pa prepare ang buhay mo. Kaya kung sagutin ang 1 million sa'yo, pero hindi prepare ang puso mo, baka ikay mawala lalo sa piling ko. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Kaya inihahanda tayo ng Diyos step by step. Napagkatiwalaan ka sa 100, 200, 1,000, 10,000, 100,000. Wow, praise God, lalo ka nagpuri sa Diyos. Amen? At dumating ang araw na pagkatiwalaan ka na sa lahat, lalo kang sasambat pagpupuri sa Diyos. Kaya sabihin nga natin, prepare me, Lord. Sabihin nga natin ulit, prepare me, Lord. Ihanda tayo ng Panginoon. The first is, katulad ng ating meditation, we need seek first God.
Alam niyo, yung binubulay-bulay ko ito, habang kami nagpapasalamat, talagang Diyos lamang ang may kilos. Sa totoo lang. Diyos lamang ang may kilos. Silently, yung dalawang asawa ng kapatid ni Mrs., yung sumunod sa kanya at sumunod, dalawa. Nandun kami sa Kanaan, nagsisharing kami. Isinishare ko sa goodness ni God. Sabi ko, mga kapatid, huwag natin sayangin ang bawat araw. Na-expense ang ating edad, tumatanda tayo. Kailangan maunawaan natin, ano ba importante? Nakikinig sila. Kasi, di ba, binata pa ako, magkakasama tayo. May asawa na ako, may anak na ako. Ako ba umali sa paglilingkod? Hindi nga eh. May challenge sa buhay, pero hindi ko binitiwan ang maglingkod sa Panginoon. Sapagkat kasama ko siya eh. Nakuha niyo po ba ako? Kasi minsan ang tendency, pag tayo ay talagang wala nang magawa, ang una natin, ginigib up ayun sa Diyos. Amen po ba? Hello? Samantalang yun ang kailangan mo. Hanggang sa nagduro yung aming usapan, sige, mag-i-start tayo ng Live in Christ sa Los Baños. Nakuha niyo po ba ako? O ngayon, running to 58 na ako. 58 na, no? 58. Pero parang 8 pa lang. Parang 8 na lang. Pero ramdam ko, ako'y lalong lumalakas. Amen po ba? Hindi ako nag-worry. Kailangan ko, sige, simulan natin yan. Para ba nung sinabi ko, sinimulan natin yan, na may natagdag sa akin lakas. Kasi hindi ko magagawa yun. Sabi nung isa, panulit sa San Pablo, naando si Pastor Tim, naando ng mga pastor ko, ilan yon? Hindi nila pababayaan yun, kailangan nila simulan natin. Amen? Amen po ba? Kaya ganun man tayo kaabala, huwag natin kalilimutan ang source ng lahat. Ito ay si God. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ang sabi nga sa Bible pa dyan formless. Ilagay mo sa verse 2. Now the earth was formless and empty. Pero hindi hinayaan ng Diyos na formless and empty. Hindi niya hinayaan na maging empty ang bawat isa and formless. Because He is God. Ano sumunod na verse? Verse 3. And God said, let there be light, and there was light. Nagsimula ng yung emptiness and darkness ay likhaan ng liwanag, likhawaan ng tubig, nilikhaan ng mga halaman hanggang sa daan daigdig. Ganyan ang buhay mo. Ayaw ng Diyos na formless ka. Ayaw ng Diyos na ikay nasa darkness. And He start 2021 and He created the light and there was light. Yung liwanag ng buhay mangyayari. When God is there, everything is shining. Enlightened by the light of God, the Creator of life. Amen? Hindi tayo mag-rely sa ating titulo. Hindi tayo mag-rely sa lahat. Hindi tayo mag-rely. Amen? Mapagkatiwalaan lang tayo. Malimit ko sabi ko, ako hindi nakagraduate po ng formal college school. Bagamat ang heart ko gusto mag-aral. Dahil 8 kami magkakapatid, no choice. Nag-working student ako sa isang vocational school, industrial electricity, kaya ako nakapasok sa planta. Pero laman ang pangarap ko, mag-aral. Kaya hindi ako makapasok sa secular, no ako'y na-born again, sa Bible school ako. Nakuha niyo po ba? In Him was light, and God created light. Amen? And to cut the story, ayon.
At ngayon, din ako na isang Bible school. Sino mag-aakala? Nakuha niyo po ba ako? Sino mag-aakala? Hindi kaya sukatin ng tao, mamamangha sila, dahil pag ang Diyos ang kumilos, titingin na lang sila at mamamangha sa inyo. Kaya hindi mo pwede sukatin, meron ka ngayon. Wala ka ngayon. Dahil ang Diyos ay lumilika ng liwanag. Minamaliit ka? Diretso lang, God. Minamenos ka? Diretso lang, God. And one day, the light shining in the darkness. Kaya magliliwanag ang buhay mo. Amen? Sabi mo sa tabi mo, magliliwanag ang pangarap mo. Amen? Hindi magliliwanag ang bahay mo. Delikado yun, Pastor Maki. Pag nagliwanag ang bahay, kasi may kahon sa gitna yun eh. Tapos may kape pa. Hindi yun. Your future, shining future. Amen? Do not forget God. Give first our time. Kung ano yung sa Panginoon, bigay natin na para sa Panginoon. Yung oras mo, abilidad mo, ang Diyos ang magduduksong niya sa iyo. Amen po ba? Ito ngayon, hindi ako nakatapos ang formal school. But the sponsor of the World Holiness Bible College, isa sa napili mag-aral kami ng formal schooling sa isang university this year for free. Amen? Yung pangarap mo, hindi nakabase sa edad mo. Nakabase sa pangarap mo. Imagine, 58, biglang papasok ng kolehiyo. Amen po ba? Kausap ko yung presidente, okay. Hallelujah. Kaya, strengthen your core. Palawak ng palawak. Amen po ba? Kasi hindi mo makikita yung measurement ng Diyos eh. Pag ang Diyos na nagsimula kumilos sa kasama mo, wow. Kaya lagi ko sinasabi, huwag mong tutuldukan ang buhay mo. Yung ba tapos na? Lord, ito na ako eh. Nagkamali na ako, Lord. Ito na lang. No! Huwag mong tutuldukan. Lagi ko sinasabi, huwag mong susukatin ang buhay mo sa pangkasalukuyan dahil ang Diyos ay Diyos ng magandang kinabukasan. Amen. Masasabi nila, thank you. And that is the first environment we need. See to it, uunahin lang natin ang Panginoon at ang Diyos ay nasa atin. Amen? So palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Do not forget God's power flow where God is. Siyempre, pag naandun ang Diyos, siya kikilos. Pag naandun ang Diyos, siya gagawa ng lahat ng pangaraan. Siya ang magsusolusyon ng lahat ng bagay dahil siya ay naroon. Amen? God's power flow where there is expectant heart. Sabihin natin, expectant heart. Expectancy. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Dapat tayo lagi may inaasahang bagong bagay sa Diyos. Pagising sa umaga, excited ka. May inaasahan ka lagi sa Panginoon na isang magandang bagay na sorpresa sa iyo. Amen? Expectancy. The word expectancy here means to wait for something. Ang ibig sabihin na expectancy, to wait for something. Lagi kang may hinihintay. Amen? Sabi mo, may hinihintay ka ba? Huwag kang mainip. Yun ang kailangan doon. Amen? Huwag kang mainip. Sapagkat pag ang Diyos ang kumilos, yung kainipan mo, ay Kanya susolusyonan. Ang sabi nga ng iba, worth the wait. Amen?
Sabihin nga natin, salamat naghintay ako. Amen po ba? Yung aking pastor talagang sa paghihintay, ay praise the Lord, hallelujah. Sira ang computer yung ating eyes, kung tititigan mo, mamasasabi mo na namin, God is alive. Amen po ba? Kasi meron ka expectation lagi. At ang kailangan doon ay maghintay ka. Huwag ka magmamadali. Dahil pag nagmadali, parang tinulungan mo na ang Diyos. Nakita niyo yung kwento ng Matthew chapter 17? The transfiguration of Jesus Christ. Sinamaan niya ang inner core niya. Ang magkapatid na Zebedee. So, nung naandun na sa bundok, nagbagong anyo ang Panginoon, di ba? Anak, ilagay mo nga sa Matthew 17. Nag-plus lang sa aking mind. In the book of Matthew chapter 17 verse 1, tingnan natin yung history kung paano basta gustong tulungan. Ano? After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John. Ayan, tatlo. And the brother of James. And led them up high the mountain by themselves. O, kita na nyo. Verse 2. Ano sabi ng verse 2? There he was transfigured before them. Speaking of Jesus. His face shone like a sun, and his cloth became a white as a light, as the light. Okay, verse 3. Ano sabi ng verse 3? Sorry. Just then, there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Kita nyo yung the Old and the New Testament nag-encounter? Amen? Who is Moses? Who is Elijah? Grabe po ang naging record niya ni Moses. Naghati ng dagat na pula. Amen po ba? Si Elijah nakipaglaban sa 400 Baal prophet na sino mang manalangin doon sa dambana at bumaba ang apoy, siya ang may Diyos. Nangyari yan. And talking with Jesus, tinatanong ko, ano kaya pinag-uusapan ng tatlong ito? Ito ngayon ang pinag-uusapan. Tingnan nyo. Sa verse 4, Peter said to Jesus, "Look, Lord." Ayan. Kita nyo? Si Peter gustong tulungan. Kaya sa tayo, wag natin tutulungan si Lord. Kasi ito si Peter It is good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelter. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba ako? Minsan kasi ang tao kagad, pag nakita, ito solusyon ko. Magawa tayo ng 3 shelter. 1 for you, 1 for you, 1 for you. Yung kagad ng shelter. Tingnan niyo ang nangyari. 1 for Moses and 1 for Elijah. Ano sabi ng verse 5? While he was still speaking, the bright cloud enveloped them. A voice from the cloud said, "This is my son, whom I love. With him I will please listen to him." So makikita natin, dito sa mga talatang ito, the word expectancy, we need to listen to Jesus. And what's the next? Tingnan natin. Yung inalok kasi ni Pedro, magagawa siya ng tent. Ano sabi? Tingnan natin. Verse 6. When disciples heard this, they were fell down to the ground and terrified. O kasama dyan si Peter. Namanghasi at napahiya. Ano sabi ng verse 7? But Jesus came and touched them, get up and said, "Don't be afraid." Amen? Amen po ba? Verse 8, ano sabi ng verse 8? Ayan, when he looked up, they saw no one except Jesus. Sabi, kaya naman tayo pumunta dito. Hindi, huwag kang gumawa ng shelter. Makinig ka. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Shelter is, we need the shelter. But what the matter is, listen to Jesus. Not for you to make shelter for them. Wala kang magagawa. Nakuha niyo po ba ako? That sometimes our attitude is this. Tagal naman, Lord. Hinihintay ko. Kilos na kaya ako? Inunahan mo na si Lord. Ay sabi ni Lord do not expect anything without the instruction of Jesus.
Nawala. Ay, nawala. Anong mensahe? Lise, sige Lord, ano po ba susunod? Tumahimik na si Pedro. Lord, ano po ba susunod? Nakonyo po ba? Hello? Sa ating buhay, 2021, we need to be expectant because God is a miracle working God. But first, we need to hear the direction from God. Your expectancy found from His Word. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano ba dapat kong gawin ng 2021? Amen? Sumunod ka sa akin. And I will give you rest. Kasi minsan napapagod tayo. But the very invitation of Jesus Christ, come to me. Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. And learn from me. The word learn from me is always hunger to hear the very instruction of God. Lord, ano po ba ang gagawin ko ngayong taong ito? Pray. Amen? Yung sarili solusyon mo, nagkamali ka na. Ngayon naman, solusyon mo sa Panginoon. Kaya alam nyo, naging drive sa akin ang word, first word na nag-driven sa aking heart. 1984, preaching ni Brother Eddie Villanueva sa Arroyo High School. Nandun ako sa may sound system dahil ako mahilig sa tumingin-tingin. Kilala ko pa rin si Brother Mario Soleta, ang chairman ng sound system ng Arroyo. Nakaganon ako. Ulit-ulit Brother Eddie. Ikaw na nakatayo dyan. Bagay, lahat naman kami nakatayo. Pero aking iniisip, ako yung kausap. Ako yung kausap. Ikaw na nakatayo dyan. Kasi nag-altar calling siya pinatayo niya. Ikaw na nakatayo dyan. Kulang na lang sabihin dyan, sa malapit sa sound system. Pero kung sinabi sa lagang ako yun! Pero ang feelings ko na ako kinakausap. Ang sabi sa akin na ito, kung nasubukan mo na ang lahat ng bagay, hindi ka nagtagumpay, subukan mo si Jesus. Kung lagi mo pinapakinggan ang sarili mong tinig, sarili mo solusyon, at minsan doon ka na humihingin, nag-i-expect ka lagi sa tao, ngayon, isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Alam nyo, May 23, hindi ko malilimutan yun kasi magpipiesta sa Santa Cruz. Alam ko lahat ng piyesta Sunday, bigla nila akong pumunta sa unahan. Niiyak na lang ako. Ang word ko ito, Lord, pagod na po ako. Ang inaasahan ko lagi ang tao. Kasi noong that time, presidente ako ng union. Lord, makakapatay ako ng tao pag talagang hindi ko makita Gusto kong asahan sa kumpanya, hindi binibigay. Sa'yo na lang. Hindi ko alam, umuulan na pala. Nakaluhod ako sa unahan. Tapos na pala ang prayer, ako'y nakaganon pa. Tinapik lang ako ng tatay ko, Jimmy, Tay, salamat. Umuwi kami, sumakay kami sa LRT, bagong gawa ang LRT noon, United Nations going to Caloocan. Nakauwi na ako, nakatulog, pumasok ko na umaga, binubulay-bulay ko pa rin yung salita. Kung di ka nagtagumpay, subukan mo si Jesus. Hanggang sa napumunta ako sa opisina ng tatay ko, Tay, inakap ako. Sabi, anak, nangusap sa iyo ang Panginoon. Magpatuloy ka na. At doon nangyari yung isang himala para sa nanay ko na buong sweldo na ibigay ko sa kanya. Kasi magbigay lang ako doon Kaya nung kinuha ng nanay ko na ako umuwi yung sweldo ko, sabi, anak, sana noong ka pa na born again. Sana noong ka pa na born again.
ito pala, sweldo mo, laki. Sabi ko na, bigyan nyo ako ng panggastos. Mga kapatid ko, nagsimula ako'y mahusay sa kaibigan, mayabang ako sa kaibigan, pero maramot ako sa kapatid. Pag ako'y may naiiwan sapatos, damit, huwag nyo pagagamit sa kanila kasi 7 kami lalaki. Pero mula nung nagkaroon ako ng pag-asa sa Diyos, kada sweldo ko may dala akong damit. O tol, kasi ba sa'yo? Minsan nagustuhan yung pantalon ko. Bumalik ako Maynila, naka-short. Sabi nanay ko, ano naka-short? Okay lang na. Hayaan nyo magbayad ako. Dami ko utang sa kanila. Mula noon talagang napakabuti. 2021, God is talking to everyone. Pag ikay nagbigay ng oras sa Diyos, hindi ka mawawalan. Magkakaroon ka pa. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And our expectation comes from the Lord, not to the people. Umasa tayo lahat sa Diyos. Amen? Amen po ba? Yan ang ating... And last one, before we pray, another one, expect great things from the Lord. He is a great God who made all heaven and earth. Siya yung lumikha ng langit at lupa. Huwag tayong magsawa. He is the great God who made the heaven and earth. As I said, from Genesis chapter 1, verse 1 to 4. And the last one, God's power flow with the right authority is recognized. When we recognize God, Jesus, the power of God is moving. The Bible says, "This is my son, whom I please, listen to him." Be a Christ-centered and the power of God low. Sentro ay si Kristo. Christ-centered. Love is good. Grace is good. But the best of these two is Jesus is good. When Jesus Christ present, love flow. When Jesus Christ recognize, forgiveness flow. When the authority of Jesus recognize, the grace flow. The love, the miracles, everything's flow where Jesus Christ recognize. Amen? God's power flow. And the Bible says, He is the mediator between God and men, Jesus Christ. And as I close, God's power flow where He will receive the glory. Tayo naniniwala, 2021, magkakaroon ng gearing up, everybody. Amen? Leveling up. But do not forget to give glory to the Lord, due unto Him. Amen po ba? God's sustaining power when God glorify. Lagi nating i-recognize and lagi nating i-glorify ang Panginoon. Yes, maaabot mo pangarap mo, but your success glorify the Lord. In John 15, may derive doon sa verses na yon, the Father will be glorified by your fruits. Ano man ang matatanggap mo, let the Lord glorify. Ano man promotion, let the Lord glorify. Lord, salamat Panginoon. Salamat dakilang Diyos. Amen? Amen mo ba? Katulad ng palay, habang nahihinog ang palay, yumuyuko ang palay. Amen? Ang Diyos ang mapapurihan. Tayo po lahat ay tumayo. Let us glorify the name of the Lord today as you declare New Year, full of expectation from Him, full of
power, manifested power, and He is the Lord Jesus Christ. Let us glorify His name. Yes, Father God, salamat, salamat, salamat. Lahat tayo na nasa tahanan, promotion comes from the Lord, and start to glorify your God. Wherever we are, sa tayo bansa naroon, start to glorify God over your lives. Sing it. Yeah. Yes. Let us glorify His name. Raise our hand. Saan man tayo naroon, hayaan nating maluwalhati ang Panginoong Hesus. Let us glorify His name. Hallelujah. Yeah. Jesus, oh Lord. Yes. Worship and adore you. Sing it. Glorify your name in all the earth. Sing it, glorify His name. Glorify your name. Sing it. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Jesus, I love, I worship and adore you. worship and adore you. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Sing it to the Holy Spirit. I love you. Spirit, I love you. I worship and adore you. Worship and adore you. Glorify your name. Glorify Your name in all the earth. Sing it. Glorify. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name In all the earth. For the very last time, sing it. Glorify His name. Glorify the Father. Glorify Jesus. And glorify the Holy your Spirit. name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Sa oras na ito, today is the first Sunday of 2001. Let us start your year seeking first God. And you need to surrender everything to Him. Surrender all your lives.
your resources, your work, your study, your family, your everything. May pakialam ang Diyos pag ang lahat ay binigyan natin siya ng kapahintulutan. And open our heart is today, this morning. And let us pray. Sumunod lang po ang lahat sa maikling panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa bagong taong ito. Salamat sa bagong. Unang linggo ng taong ito. Unang linggo ng taon. Nais kong isuko ko sa iyo Nais kong isuko ang lahat-lahat sa akin. ang lahat-lahat sa Inaamin ko, Ama, naamin ko, Ama. na wala po akong magagawa. Wala po akong magagawa. At ngayong umaga, binubuksan ko ang aking puso. Buksan ko ang aking puso. Kinikilala ko si Jesus Kinikilala ko bilang iyong anak bilang iyong at anak. aking tagapagligtas. Inihahandog ko sa Kanya ang aking buhay Ko sa kanya ang aking buhay. mula sa pagpihit ng 365 days. Dalangin ko, Dalangin ikaw ang manguna sa akin. ko ang maungas. Inihahandog ko sa iyo ang aking kinabukasan, Ihandog ko sa iyo ang aking trabaho, ang aking trabaho, ang aking pag-aaral, ang pag-aaral, ang aking buhay. ang aking buhay. Salamat sa iyong pangako Salamat sa iyo na ikaw ang inuna ko. na pag ikaw ang Idadagdag mo ang lahat ng bagay sa akin nadagdag mo ang lahat at ng hindi bagay ako sa akin. mag-aalala. Hindi ako mag-aalala. Ikaw ang aking Diyos na buhay Ikaw ang aking Diyos sa at buhay. aking tagapagligtas. Aking tagapag Ito ang aking dalangin ang aking lalaki. sa pangalan ni Jesus. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Alam ko po ang lahat ay napagpala sa salita po ng ating Panginoon na ating na-receive sa umagang ito. God in store for us something great ang inilalaan ng Diyos for the year 2021. Ano po? So, we are in the spirit of expectancy. Ang ating narinig na expect great things from God. Sapagkat ang ating God, He is a generous God. Amen po ba? Ang Diyos maraming inilalaan sa atin, sa ating buhay. If we believe and we have faith na gagawin ng Diyos lahat ng ating mga panalangin, yung desire ng ating puso, patuloy na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Because He is a generous God, He is a loving God, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. And He wants to experience that in our lives. We are in the spirit of expectancy. Amen? Subalit, ang Diyos po, meron din pong ini-expect sa atin. Amen po ba? What God expect from us, yun pong ating faithfulness sa Kanya. Amen po ba? Kasi minsan, punong-puno tayo ng expectation, pero hindi natin nagaganap o nagagawa yung expectation naman ng Diyos na gagawin natin. Amen po ba? Nakukuha niyo po? Kasi we are partners with God. Kung kilala natin ang ating Diyos, knowing God, He is a generous God, He is full of yung pagmamahal sa atin, ano po? Makikilala natin na ang Diyos ay Diyos na mapagpala, Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Pero minsan, na-fail natin. But today is a new beginning, new year, ano po? Kung na-fail natin ang Lord last 2020, this is our chance, our great chance, 2021, to make it, ano po? To make up to the Lord na lahat ng ating mga failures. Amen po ba? Laging God is meron lagi tayong second chance sa ating Diyos. Amen po ba? Amen? Kung na-fail natin siya, hindi natin tayo naging tapat sa pagkakaloob sa Kanya. This time, kasi minsan, this is the meditation of my heart. Ano kaya yung gagawin ko? Nais ng Lord this coming 2021. Sino po yung ang heart ay ganon na gustong mag-glorify ang Lord this 2021? Amen. Diba? Tayo ay nagme-meditate sa ating puso. Lord, ano yung gusto mong gawin ko this 2021?
So unang-una, be intimate to the Lord at makikilalin natin siya ng mas malalim pa. Amen? That He is more than willing to bless us. Amen? Lahat ng ating kailangan, spiritually, physically, financially, lahat po yan. The wholeness, lahat ay nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin. Pero yung nga po, sabi ko kanina, ano yung ine-expect naman ng Lord sa atin. So, our faithfulness. Nais ko lang pong basahin sa Bible na yung pong panalangin ni Haring David na tunay nga na napagpala po ako sa panalangin ito ni Haring David sa ating Diyos. Ang sabi po ng 1 Chronicle 29 verse 10, sa harapan ng mga tao tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Verse 14, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Verse 15, tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming ibinibigay para ipagpagawa ang inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakalob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Amen. Nawa ang mga panalangin ito ni Haring David ay mangyari din sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. O Diyos, kagaya po ng panalangin ni Haring David, O God, patuloy mo pong sinasaliksik ang puso ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, nalulugod ka sa taong matuwid, O God. Ang lahat ng bagay ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At kami, Panginoon, maging ang buhay namin ay sa iyo, Panginoon. Lord God, tunay mong masumpungan, O Diyos, ang aming mga puso na laging nagtatapat sa iyo, Panginoon. Through giving our tithes and offering, O God. Lord, maraming pong salamat. Tunay nga sa kalakasan, Lord, sa pag-iingat mo sa amin, yung covering mo laging sumasa amin, Panginoon. Lord, in the past years, O God, Lord, nakita namin ang iyong katapatan. And this coming 2021, Panginoon, patuloy na dodoblihin mo ang pagsama sa bawat isa. At ang bawat panalangin ng iyong mga anak, patuloy mo rin pong kakatagpuin. Lord, salamat po ng marami, Panginoon. Ikaw ang aming dinadakila, pinupuri at pinasasalamatan sa aming pong mga buhay. Tanggapin mo, Opo, O Diyos, ang aming taos-pusong pagpupuri sa umagang ito, through giving our tithes and offerings. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Praise God. We prepare the way. We prepare the way. We prepare the way of the Lord. We prepare the way. We prepare the way. We prepare the way of the Lord. Oh, oh, oh. Okay, palapakan natin ang ating Panginoon. Today,
Dadako naman po tayo sa Holy Communion. One by one po ang lapit dito para po ang ating bread and wine. Tayo po tumayo, pag-pray po natin ang elementong ito. Ama namin banal, kami nagpapasalamat. Today is first Sunday. Gawin mong covenant meal ang pagkain ito, ang Holy Communion ito, through the bread, which is symbolizing your body, the crucified body of Jesus Christ, and by your stripes, everybody healed. And through this cup, Lord God, by the power of your blood, shed from the cross of Calvary, Lord God, the better covenant, the everlasting covenant through the blood of Jesus, the authority and the power na binigay mo sa amin. I-bless mo ang dalawang elementong ito, and as we partake today, Lord God, let the benefits of the cross flow upon each everyone, even to our families. In the name of Jesus, we pray, amen and amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sins. Sabay-sabay po nating titake. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washing your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Taas po natin ang tinapay at ang saro. And let us declare the power of Jesus through the shedding of His blood, the sacrifice and covenant promise. Lord God, not only for us, but for all our families, loved ones. Today is the first Sunday of 2021. We are declaring the corporate protection through the power of your blood. Anuman, Panginoon, ang mga news naming napapakinggan, Lord, mas makapangyarihan ng blood ni Jesus. At maging ang nasa online na ngayon ay nakipag-partake, sumasabay sa amin sa pagsagawa ng communion ito, Panginoon, sumaamin ang pag-ibig na Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak,
at ang pakipisan ng Santong Espiritu ang sumaamin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin. Praise God. So palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Dago po tayo sa benediction prayer. Let us raise our hand. Lord, maraming salamat. Maging nasa online na mga live families, friends, Christian, saan man bansa kami naroon. Lord, I pray, corporately, 2021, we declare, God, amazing things, great things, Lord God, in the name of Jesus. So, marami ng pag-ibig ng Diyos, pagkapala ng at ang pagkipisa ng Santong Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sa lahat magsabi ng Amen. Happy New Year! Happy New Year sa lahat. God bless us. Praise God. I wanna see your face. I want to know your grace. Lift it up in your hands of praise.